A blessed Sunday po, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood ngayon ng ating panambahan. Ngayon ay araw ng paggunita na naman ng kadakilaan at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So, bago po tayong magsimula sa ating kantahan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 98. We will be reading verses 1 to 6. Psalm 98, verses 1 to 6. Let us read. Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gained Him the victory. The Lord has made known His salvation. His righteousness He has revealed in the sight of the nations. He has remembered His mercy and His faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. For shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice, and sing praises. Sing to the Lord with a harp and the sound of a psalm, with trumpets and the sound of a horn. Shout joyfully before the Lord, the King. At yung Lord na yon, yung King na yon, none other than Jesus Christ. So, He deserves all the glory and all the honor that we can give Him. Hindi lang ngayong araw, kundi every day po ng ating mga buhay. Let us worship Him with all our hearts. Hallelujah. Into the
Praises to the Lord of Lords. His name is Jesus. Hallelujah. Are you Lord? It's your it's your love. Have
and gave His life for us. Hindi lang may araw, but every day of our lives, we have to remember that great love of Jesus Christ for us. Let us thank Him for the cross. Let us thank Him for the deliverance. Let us thank Him for His great, great love for us. Because worthy is He. Worthy is the Lamb who died for us. The Lamb who died for our sins. And His name is Jesus. Let us magnify Him today. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the peace that washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What could
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. This is the Lord. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Muli po, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. Sa araw na ito, pag-usapan po natin, ang mensahe po ay pinamamagatan po nating living in God's favor. Ito po ay hinango po natin sa aklat ng Ruth chapter 2. Tunghayan po natin ngayon ang Ruth chapter 2. But for the sake of time, we will be reading verses 1 to 3. Nandiyan na po ba tayo? Sige po, basahin po natin. Now Naomi had a relative on her husband's side from the clan of Elimelech, a man of standing whose name was Boaz. And Ruth the Moabitess said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. And it turned out she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, na ginawa mo para sa amin. Salamat sa mensahe mo ngayong umaga at dumadalangin kami, Panginoon, ng bukas na kaisipan, bukas na puso, espiritual na puso, upang matanggap namin, Panginoon, ang katotohanan ng mensahe mo ngayong umaga. Maraming salamat, O Diyos, ang mga salita mo aming mapapakinggan ay magbibigay ito ng pag-asa, kasigasigan at katatagan ng aming pananampalataya. At sa bawat salita mo na aming mapapakinggan, hindi lamang ito, Panginoon, hanggang sa pakinig, but Lord, ito'y magiging kabahagi ng aming pagkatao, at ito, Panginoon, ay magkaroon ng bunga sa aming mga buhay. Let your word be a seed and at the same time a sword sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, aming Diyos tagapagligtas. Amen. Amen. So dito po na makita natin sa chapter 2 na ito na isang kasaysayan po ng magbiyanan. At mula pa po sa chapter 1, makita natin kung ano po yung dinagdaanan o dinanas, lalo na po itong si Naomi na biyanan ni Ruth. Bago po baguhin ng Diyos ang ating mga sitwasyon o circumstances, babaguhin mo na niya nga ang kondisyon ng ating puso. Piniprepare niya. Bago siya, ang pamagat po ngayong umaga, living in God's favor. Living in God's favor. Bago po matadamasa, bago po natamasa ni Ruth o ni Ruth at Naomi yung pabor ng Panginoon. Yung kanilang circumstances na sabihin na natin, marami na sabihin na napaka-miserabling sitwasyon ng dalawa. Pero alam niyo po ba, bago po binago ng Diyos yung kanilang sitwasyon, binago po ng Panginoon ang puso, lalo na po ni Ruth. Dahil kung baguhin lamang ng Diyos ang circumstances at hindi babaguhin ang puso, mapapahamak po tayo. Napakalaga na maintindihan natin ito. At itong si Naomi, isang bitter na biyanan, pero mayroong Ruth po na willing ipagamit ang kanyang buhay for the glory of God. Willing siyang sumunod, willing siyang kung anong gawin ng Diyos sa kanyang buhay, ay willing niyang ibigay ito para sa kanya. Then, nagkaroon po dahil po dito sa istorya, dahil po sa pangyayari ng magbiyanan na ito, na isakatuparan po ang plano ng Diyos, na it would bring to pass yung son of kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, into the world. Itong dalawang ito sa kanilang pinagdadaanan, hindi nila alam. Sa kanilang pinagdaanan na hindi kaaya-aya, wala silang kaalam-alam na part na pala sila ng eternal plan of God na binitawan ng Panginoon kay Abraham, na ipinangako na ang seed o ang lahi ni Abraham ay magiging pagpapala into the whole world. At naging part po dito si Ruth sa kasaysayan na ito, sa pagkasakatuparan ng plano ng Diyos na ito. Pero si Naomi at saka si Ruth, wala silang ka-idea na ito pala ay part na ng plano ng Panginoon. Mga kapatid, living in God's word, living in God's favor, napakahalaga na dito po nakita natin. Bigyan ko lang kayo ng konting background bago po nakarating ito sa
sa kanilang sitwasyon ngayon, nung binasa po natin, mayroon po silang pinagdaanan. Nung time na nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem, na kung saan naroon po ang pamilya ni Naomi. Si Naomi, si Elimelech, at ang kanilang dalawang mga anak na si Malon at saka si Kilion. Dumating sila nagkaroon ng tagutom, at ang sabi po doon sa chapter 1 ng Book of Ruth, sila po'y pupunta ng Moab for a while. So dahil may tagutom, panandalian lamang ang kanilang pagpunta sa Moab. Pero hindi po naging panandalian yon. Sila po ay nagtagal. At sabihin na natin, sa sitwasyon na hindi inaasahan, doon po namatay si Elimelech na asawa ni Naomi. At doon din po nakapag-asawa ang mga anak ni Naoming dalawa na si Malon at sa Kilion. Nagkaroon ng mga asawa sila, namatay doon, pero namatay doon ang asawa ni Naomi. At hindi po nagtagal, namatay din po ang mga anak ni Naomi. Imagine mo na lang, umalis ka doon sa lugar na tagutom dahil pupunta ka doon sa lugar na kung saan ay siguro inisip mo na imbes na maghirap ka sa tagutom, pupunta ka doon sa isang lugar na akala mo na gaganda ang buhay mo. Pero mga kapatid, ang nangyari po, namatay na ang kanyang asawa, namatay pa ang kanyang dalawang anak. Isipin niyo na lang po kung anong naramdaman ni Naomi. Balo ka na sa asawa, wala ka pang mga anak, patay pa yung mga anak mo. Parang sa isang sitwasyon na to, talagang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Kung titingnan natin to sa ating ordinaryong pananaw lamang, ay napaka-miserabling sitwasyon. Pero there is a God behind the situation, nag-orchestrate ng mga pangyayari. Ngayon, si Naomi, byuda na sa asawa, wala pang mga anak, patay pa. Anong natira sa kanya? 2 manugang. Nag-decide na siya'y babalik na sa kanyang hometown, sa kanyang bayan. Babalik na siya. Aalis na siya ng Moab, babalik na siya sa kanyang bayan. At tinawag niya ang kanyang 2 manugang at sinabi niya na, since wala na akong anak, yung mga anak ko, yung mga asawa niyo patay na, pues umuwi na kayo sa kanya-kanya yung mga tahanan at pamilya. Ang isang manugang na si Orpha nagpaalam sa kanya. At yun, binasbasa ni Naomi at yun ay umuwi na. Pero kakaiba po si Ruth. Kakaiba si Ruth. Hindi siya umuwi sa kanyang tahanan. At ang sabi niya, hindi ako uuwi. Sasama ako sa iyo. Where you go, I will go. Your people will be my people. Where you live, I will live where you live. And your God will be my God. Wow, a declaration of faith. Living in God's favor. Ano po ang mag-i-ignite? Ano po ang nagpapahatak ng pabor ng Diyos sa buhay natin? Walang iba, kundi po ang pananampalataya. May pananampalataya. Hindi na bumabalik si Ruth sa kanyang bayan. Ang Moab po ay isang hintil na bayan. Pero si Ruth, siya po'y kumapit sa kanyang biyanan na si Naomi. At that time, si Naomi ay bitter. Pero si Ruth, punong-puno ng pananampalataya. I will go where you go. Your people will be my people, and your God will be my God. Sa isang salita, kumapit si Ruth kay Naomi at sumama sa pag-uwi ni Naomi. Dito po natin matutunghayan na sa pagdating nila sa bayan ni Naomi, stirred up ang mga tao. Siguro nagulat na sa tagal ng panahon, bumalik na si Naomi at tinawag siya ng mga tao. Tingnan niyo po kung gaano ka-bitter si Naomi. Sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Umalis ako ng punong-puno, bumalik ako ng walang-wala. Tawagin niyo akong Mara. Pero kahit gaano ka-bitter si Naomi, nanatili ang pananampalataya ni Ruth. May prinsipyo si Ruth. Hindi siya nagpapaapekto sa bitterness ni Naomi, kundi ang kanyang pagkaroon ng pananampalataya ang siyang nag-motivate sa kanya, at ito'y nakabigay impluwensya sa buhay ni Naomi. Willing si Ruth na ipagamit ang kanyang buhay at naging part siya ng pagsakatuparan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Dito natin makikita
Kahit gaano kasama yung circumstances sa ating pananaw, sa ating paningin, gaano kapangit ang circumstances. Pero kung mayroon kang pananampalataya, babaguhin ng Diyos hindi lamang ang iyong circumstances, babaguhin ng Diyos ang puso mo unti-unti. At doon natin makikita ang pabor at maranasan ang pabor ng Panginoon. Tuloy-tuloy ko na pong basahin. Sa verse 4, sabi po doon, just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. Nung pagdating nila sa Bethlehem, si Naomi at si Ruth ay walang-wala. Kung mayroon man silang lupain, sakali man mayroon silang lupain bago umalis si Naomi at ang kanyang pamilya sa lugar na yon, sabihin na natin, mayroon man silang lupain, wala pong magsasaka nito. Bakit? Pareho po silang balo, pareho silang mga babae. Kailangan nila ng lalaki na mag-till the ground in order to cultivate the field. Pero sino po? At nang dumating sila, panahon po ng tag-ani. At yung tag-ani na yon, hindi po yun nagkataon lamang na kung kailan tag-ani saka sila dumating. Mayroon na pong inorchestrate na sitwasyon ang Panginoon na gusto niyang ipangyayari. Just then, verse 4, just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you, they called back. Boaz asked the foreman of his harvesters, whose young woman is that? Si Naomi sa dami ng fields na kanya, si Ruth, sa dami ng fields na pwedeng pupuntahan ni Ruth, napunta siya doon sa field ni Boaz na kung saan ka mag-anak po ng kanyang biyanan. At bakit sa araw din na yon ay yun din yung na-schedule ni Boaz na pagbisita sa kanyang harvesters at sa kanyang field. At during the conversation ng harvesters at ni Boaz, na-caught yung attention ni Boaz doon sa isang young woman. At doon nabaling ang kanyang focus, ang kanyang attention. Sabi niya, who's that young woman? The foreman replied, she is the Moabitess who came back from Moab with Naomi. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and has worked steadily from morning till now except for a short rest in the shelter. So nakwento po ng harvesters, napansin din po ng mga harvesters na si Ruth ay napakasipag. Hindi lang po, alam niyo po mga kapatid, ang pagkaroon ng pananampalataya ay hindi po waiting na lang kung anong pwedeng gawin ng Diyos. Hindi ganon. Faith without deeds is dead. Ang ginawa ni Ruth pagdating nila sa lugar ni Naomi, hindi siya nakatunganga lamang. He went to the fields to pick up some grain for their living. At hindi po nagkataon, napunta siya sa field ni Boaz. At ito'y kumuha ng attention ni Boaz. Alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon. Living in God's favor ay dadalhin ka doon sa lugar na kung saan inihanda na ng Panginoon para sa iyo. Nakuha ni Naomi ang attention ni Boaz. At sabi ni Boaz, sa verse 8, ito yung maganda. Living in God's favor. Ano pong mayroon? Verse 8, so Boaz said to Ruth, napansin niya, nakwento sa kanya, napakasipag si Ruth. Sabi niya, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with my servant girls. Sabi niya, don't go and glean in another field, and don't go away from here. Living in God's favor. Una po, bibigyan tayo ng place ng Panginoon. Binigyan si Ruth. There's a place for you. There's a place for Ruth. Binigyan ng place si Ruth ni Boaz doon sa kanyang field. Di na siya pinapapunta sa iba. So Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with my servant girls. There's a place for you. There's a place for you and for me at the same time. Bakit? Pag tayo po ay may pananampalataya, we're living in God's favor. Actually po, balikan lang po natin, ano po ba yung pabor? Ang favor po ay ito yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. At iba ang gagawa nito para sa atin. Itong ibinigay na pabor ni Boaz kay Ruth,
nagbinigyan niya na, huwag ka nang pumunta sa ibang field. Dito ka na lang magstay. Huwag ka nang don't go away. Huwag ka nang lumayo. Sabi ni Boaz, huwag ka nang lumayo. Dumito ka na. Stay. Sumama ka na. Manatili ka kasama ng mga servant girls. There's a place for you. Living in God's favor, God will give us a place. Siguro si Ruth binigyan literally ng lugar talaga. Doon lang siya sa field ni Boaz. Siguro yung iba, bibigyan ng place, bibigyan ng certain position ng Panginoon as His favor. Pero ulitin ko po, yung pabor na ibinigay ng Diyos sa atin, kagaya ni Ruth, bago niya binago yung circumstances, binabago niya ang puso natin. Ang pabor po, God will give us or extend His divine providence or His favor sa buhay natin. Hindi po ito para lamang sa comfort natin. God extends His favor to us not not only to comfort us or for anong tawag doon, yung maging matiwasay lang. Not only to give us comfort, but ang favor ng Lord in-extend sa atin for us to be conformed to the likeness of His Son. Mga kapatid, ulitin ko po yung sinabi ko kanina na yung circumstances, bago-baguhin ng Diyos, binabago ng Diyos yung puso natin. Yung pabor na ini-extend niya sa atin, alam yung pabor na ibigay niya sa atin, He sees to it. Titingnan ng Diyos na hindi ito makapapahamak sa atin. Ibinigay niya ang pabor kay Ruth. Ruth was given a place by Boaz. Through Boaz, God gave a place for Ruth through Boaz. Pero ano pong nakikita doon? Si Ruth po ay nakitaan ng kasipagan. Si Ruth po ay nakitaan ng pananampalataya. Siya po ay isang babae, siya ay isang widow, isang foreigner para pumunta ka sa mga fields, sa mga bukirin, sa mga taniman ng hindi mo kabayan. Hindi mo kapanalig, hindi mo kabayan, pero ikaw ay pumunta fearlessly. Ruth went out to the fields. Why? By faith. Alam ng puso ni Ruth, alam ng kanyang isipan ng Diyos na sinasabi niyang, yung Diyos mo ay maging Diyos ko. Biyanan kong Naomi, yung Diyos mo ay maging Diyos ko. At naniwala si Ruth na ang Diyos na yon ay magpo-provide sa kanya. And true enough, living in God's favor, she was given a place by God through Boaz. Napakaganda pong pakinggan na hindi lamang siya binibigyan ng lugar, kundi binibigyan pa siya, ini-extend pa siya ng iba pang favor ni Boaz. Bilang widow, bilang foreigner, bilang babae, binibigyan ng pabor ng Panginoon through Boaz si Ruth. Ano pa po? Mayroon po silang free siya na makapamulot ng grains sa field ni Boaz. Mayroon po silang batas dyan. Ito po isang patunay na ang Diyos po ay kumakalinga. Hindi lamang sa mga in good standing man like Boaz. Si Boaz po ay talagang honorable man sa kanilang lugar. Kilala. At syempre, mayaman pa. Pero hindi lang doon kumakalinga ang Diyos. Baka isipin po ng iba na, ay mahirap kami, hindi kami kinakalinga ng Diyos. Actually po mga kapatid, sa Leviticus 23:22, ang sabi po doon, when you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field, or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God. Hindi po lahat pinapalikom ng Panginoon pag nag-harvest po, part po ng kanilang batas. Kung mayroong malalaglag, mayroong maiiwan, huwag nyo na pong pupulutin. Iwanan nyo na po yan. Para po saan? Para sa poor, para sa alien. Kasi, I am the Lord your God. Bakit sinabi niya yun? Napakaganda yung sinabi ng Lord na, leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God. Isang paalala na yung sinabi ng Diyos na yung mga nahuhulog, yung mga natitira dyan sa inyong mga inaani, huwag nyo nang pulutin pa. Hayaan nyo na yan para sa mga mahihirap, para sa alien ng lugar. Why? I am the Lord your God. Ako nagbibigay ng harvest sa inyo. Therefore, I have the right to tell you na huwag nyong kuhanin lahat. Leave them to the poor. The Lord is concerned for the poor, the widow, and the alien. Wow! Sabi ko, siyang nagdikta. Huwag nyo nang pakialaman yan. Kasama ng batas nila yan. Leviticus 19:9 verses 9 and 10. Sabi doon, when you reap the harvest of your land, do not reap the very edges. May mga margins yon. Kaya yung sobra na doon sa margins, iwanan nyo na yon, ibigay nyo na yon. Saan? Kanino?
sa mga mahihirap at sa mga areas. Do not reap the very edges of your field. Yung mga sobra-sobra na sa inyong mga kumaga, yung mga edges, yung mga dulo na lang sa inyong fields, huwag niyo na po yang kukuhanin. Sabi na doon, do not reap to the very, Leviticus 19 verses 9 and 10, when you reap the harvest of your land, do not reap the very edges of your field, or gather the gleanings of your harvest. Do not go over your vineyard a second time, or pick up the grapes that have fallen. Yung nalalaglag na grapes, at nakapag-ani ka na ng isang beses, huwag mo nang balikan pa. Ang Diyos ang may salita nito. Leave, para saan? Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God. Anong isang patunay ng Diyos? Gawin nyo ito. Huwag na kayong mag-harvest pa muli. Leave it to the poor in the land and the alien. I am the Lord. I am the Lord of the harvest. I am the Lord, sabi ng Diyos. Gustong iparating ng Panginoon na ako ang nagbigay sa inyo ng kasaganahan ng ani. Kaya, inahabilin ko sa inyo, huwag na kayong mag-harvest pa muli. Tama na ang isang pasada ng pag-aani, yung natitira dyan, ibigay nyo na yan sa mga mahihirap at sa mga strangers. Mga kapatid, ano sabi niya? Mayroon pa siyang isang sinabi, Leviticus, kung hindi po ako nagkamali, Leviticus, be generous because there's always poor in the land. Napakahalaga po na mapakinggan natin to, na ang ating ani, anong mayroon tayo, dapat nating maintindihan na hindi, dapat nating, Lord, sa akin lang po ba ito? Kung may pagpapala ka, dapat nating tanungin, Panginoon, sa akin lang po ba ito? Kung mayroon kang gustong bahagihan ito. Napakahalaga nating maintindihan. Mga kapatid, ang Lord ay concerned din po sa mga less fortunate. Pero oftentimes, ang palaging sinasabi, hindi sila kinakalinga. Hindi daw kinakalinga ng Diyos ang less fortunate. Kinakalinga ng Diyos ang kanyang nilikha. Sana po makita ito ng bawat isa. Deuteronomy 10 verse 18. He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the alien, giving him food and clothing. See, Deuteronomy chapter 10 verse 18. He defends the cause of the fatherless. Yung mga orphans dyan, God defends your cause. Kaya alam mo yung mga orphans, hindi pababayaan ng Panginoon. Orphans of faith in God, na hindi kayo pababayaan. Widows of faith in God, mahal kayo ng Diyos. Sabi niya, He defends the cause of the fatherless and the widow. Prone po ito, vulnerable po, na parang mamaltatuhin, api-apihin, dahil wala na po yung padre de pamilya. Pero I tell you, according to God's word, He defends the cause, the fatherless. Kung mayroon mang widow, mayroon mang orphan, iniwanan ka man ng ama mo o ng ina mo, kahit buhay pa sila pero iniwanan kayo. Listen to this. God defends your cause. God loves you. Sabi niya, He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the alien. Foreigner ka. Hindi ka dyan, kitira ka lang. God loves you, giving you food and clothing. Napakahalaga pong maintindihan natin ito. At tayo din po ay minsan na naging alien. Alam niyo po ba, tayo po ay stranger. Tayong mga Gentiles ay hindi po kabahagi. Para din po si Ruth, hindi tayo kabahagi ng bayang Israel na pinili ng Diyos. Minsan na po, ay tayo po hindi po tayo kabahagi ng kaharian ng Diyos. But napakabuti ng Panginoon yung in-extend niyang favor, yung in-extend niya sa atin grace. Yung sinasabing grace, yung favor, yung in-extend ng favor sa atin. In Romans 5:6 sabi po doon, you see, at just the right time, sa takdang panahon, when we were still powerless, kagaya ni Ruth, powerless, hopeless situation, Christ died for us. Christ died for the ungodly. When we were still ungodly, Christ died for us. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi kabahagi si Ruth ng bayang Israel, but God extended His favor to Ruth. Tayo po, hindi po tayo kabahagi ng pabor ng bayang Israel. Pero
Napakabuti ng Panginoon. We are crafted sa kanyang bayang pinili. At tinawag niya tayong mga anak. Yet to all those who believe in Him, to those who receive Him and believe in His name, He gave the right to become children of God. Inadapt tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng puwang, nagkaroon tayo ng bahagi, at nagkaroon tayo ng inheritance sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. What a favor from God. Living in God's favor, God will give us a place. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, if it were not so, hindi siya, I will go ahead of you to prepare a place for you. Imagine mo na lang, sa kanyang habag, sa kanyang biyaya, sa kanyang pabor na ibinigay, mayroon siyang inihandang lugar para sa atin. The same thing, si Ruth, may inibinigay na lugar ang Diyos sa kanya sa pamagitan ni Boaz. Living in God's favor, God gave a place for us and for you. There's a place for us, but there's a place for you. Pangalawa po, living in God's favor. Ano pa po? Divine protection is extended. Verse 9, watch the field. Sabi ni Boaz kay Ruth, watch the field where the men are harvesting and follow along after the girls. I have told the men not to touch you. Wow. And wherever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. Divine protection is extended. Mga kapatid, for this past ilang months na po, lalo na po, World for the World Panapaan at iba pang nakakapakinig ng mensaheng ito, gabi po yung divine protection ng Panginoon sa atin. We're protected from that pandemic, from that virus, COVID-19 virus. We are protected by God. Hindi natin nakikita ang kaaway na ito. Pero yung makapangyarihang kamay ng Diyos, we are protected. Kagaya po ni Boaz, binigyan na ng protection si Ruth. Huwag ka nang lumayo, at ang sabi niya, sinabihan ko na ang mga tao na huwag kang galawin. I have told the men not to touch you. Yes, this is a divine protection. Psalm 91. Sabi niya, He will give us the angels to charge us. He will charge the angels to protect us, to guide us, to see after us. Napakahalaga pong pakinggan na lingid sa ating kaalaman, may makapangyarihang Diyos na nagbibigay ng protection sa atin as part of His favor to us. Living in God's favor, not only He will give a place for us, but He will give us a divine protection. He will extend a divine protection para sa atin. Hindi lang po physical protection, iingatan na tayo ng Diyos sa panlilin lang ng kaaway. Iingatan tayo ng Diyos sa maling katuruan at doktrina. Iingatan ng Diyos ang ating puso upang hindi tayo malihis sa ating pagsambat pananampalataya sa Kanya. Even in this time, at the trying times, iingatan ng Diyos ang kanyang dinipositong kaligtasan sa buhay natin. Iingatan ng Diyos ang ating pananampalataya na tayo manatili at manatiling sumamba at magtiwala sa Kanya. Pangatlo po, hindi lamang po lugar, siguro po yung lugar, literally place, but may ini-extend ng Panginoon, hindi lamang place para sa iba, posisyon. May iba po dyan, binibigyan ng posisyon ng Panginoon. That's a place. That is your lot given by God to you. Kaya hindi lang po lugar, hindi lang po divine protection and extend ng Lord. Pangatlo po, physical needs are provided. Napakahalaga na maintindihan natin na kahit paanong circumstances na mayroon tayo, ang Diyos ay kumakalinga sa atin. Sabi nun sa verse 14, at mealtime Boaz said to her, come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar. When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. More than enough. God provides Ruth. Si Ruth hindi na po makapagluto. Nagka-harvest siya. Kasama siya doon sa namumulot ng mga grains. Kasama siya doon. Kaya hindi na siya makapagluto. Pero ano na po ba? During mealtime, God provided Ruth to Boaz. Saan siya kumain? Hindi siya kumain sa tabi-tabi. Tinawag siya, sinama siya doon sa pagkainan at mealtime. Tinawag siya ni Boaz para kumain. Physical needs are provided. Marami nga na nawalan ng trabaho. Pero hindi po nagkukulang ang Panginoon.
Napakasaya pong maintindihan na nawalan man tayo ng trabaho sa mga kumpanya. Maraming nawawalan ngayon. Biglang nag-shift yung kanilang uri ng kanilang source of living. Pero mga kapatid, isa lang po ang may provision yan, ang Diyos na kumakalinga sa iyo at sa akin. Maraming hindi na nag-opisina, siguro hindi ka na ngayon nag-necktie, hindi ka ngayon ang tawag nun, nagko-coat, hindi ka na ngayon palaging nakapostorero kasi pumapasok sa office. Iba naman ngayon ang iyong kasuotan, pero yung provision ng Diyos ay palaging ibinibigay sa iyo. Mapa-opisina, mapasahod man yan, o makita man yan, o kita man yan galing doon sa iyong pagninegosyo, o ano pa man ang iyong pinagkakikitaan ngayon. Mga kapatid, kung yan ay marangal, provision po yan ng Panginoon. Physical needs are provided. Alam ng Diyos na hindi na makapagluto si Ruth. Ang Diyos na nagpo-provide sa kanya sa pamagitan ng buhay ni Boaz sa kanyang pangailangan. At ito pa po ang pinakamasaya. Verse 15 and 16, pang-apat po, an increasing provision. Alam mo ba ang Lord pag nagbibigay ng provision? Balikan po lang po ulit, naalala ko po yung favor. Living in God's favor, there's a place for us, or there's a place for you. Pangalawa, divine protection is extended. Pangatlo po, material, physical o material needs are provided. Pang-apat, an increasing provision. Pabor po yan ng Diyos. Ano yung salitang pabor? Uli. Ang salitang pabor ay mga bagay na ibinigay sa atin o ginawa para sa atin na hindi natin kayang gawin. Sa Psalm, naalala ko lang po, Psalm 5, kung hindi po ako nagkamali, balikan ko lang. Psalm chapter 5 verse 12. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with favor as with a shield. Mga kapatid, napakahalaga pong maintindihan natin ang pabor ng Panginoon sa buhay natin. At sabi pa niya sa Psalm 30 verse 5, for His anger lasts only a lifetime. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Yung pabor ng Panginoon ay napakahalaga po sa buhay natin. At ang sabi, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. May pabor at may pabor ang Panginoon. Kahit sa tingin mo sa isang sitwasyon ay hindi ka aya-aya at hindi ka nais-nais, ano man ang sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, hindi nagbabago ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kanyang pabor lasts a lifetime. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Balikan ko po, ang pabor ng Panginoon sa buhay ni Ruth. The Lord gave Ruth a place. Binigyan ng lugar through Boaz si Ruth. Binigyan po ng in-extend ng divine protection through Boaz. At biniprovide ang kanyang mga pangangailangan. At pang-apat po, hindi lang po basta-bastang provision ang ibinigay kay Ruth. Mayroon pa pong increasing. Hindi lang po basta-bastang provision, but an increasing provision for her. Verses 15 and 16, as she got up to glean, Boaz gave orders to his men, even if she gathers among the sheaves. Hindi na yung nalalaglag, hindi na yung mga, kumbaga sabi ni Boaz, hindi lang yung kumbaga, kahit pa kukuha siya dan sa mga uhay na aanihin pa lang, hayaan mo siya. Don't embarrass her. Rather, pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up, and don't rebuke her. Yung mga nakatayo pang aanihin pa lang, pagkukuha si Ruth, hayaan lang siya. Sabi ni Boaz, hayaan mo lang siya. At yung mga nakabundles na ready na para i-store, para hakutin doon sa storehouse, kukuha pa. Mag-pull out pa kayo. Sadyain nyo talaga, natanggalin mula sa bundle at ibigay nyo sa kanya. Rather, pull out some stocks for her. Wow, an increasing provision. Rather, pull out some stocks for her from the bundles and leave them for her to pick up, and don't rebuke her. Huwag mo siyang sawayin. Alam mo, pag pinagpapala ka ng Panginoon, tuloy-tuloy. Buhos. Ito sinasabi na, once pagpapalain ka,
God is extending your favor. God is extending His favor upon your life. Hindi ka lang niya bibigyan na, hayaan ka lang na mamulot dyan kung ano yung natitira ng mga harvesters. Ano yung mga natitira ng mga businessman, mamulot ka lang. Hindi lang yon. Patikim pa lang ng Diyos yun sa'yo. Pakakainin ka pa. Sabi, ang nangyari dito, alam niyo po ba? Pagkatapos niyang mamulot doon, isinama siya sa hapagkainan. Pinakain siya. Dahil alam niyang may needs siyang physical dahil nagugutom na siya. Then after sa needs na physical, an increasing provision pa. Hindi lamang yung nahuhulog ang ibibigay niyo sa kanya. Hindi lamang yung nandoon sa mga edges na ibibigay niyo sa kanya. Hindi lang yon. Pakuhanin, kung siya'y kukuha doon sa mga nakatayo pang mga aanihin, hayaan mo siyang kumuha. And even yung mga nakabundles na humugot kayo doon, magbawas kayo doon, ibigay niyong sadya sa kanya. Purposely, God is increasing provision for Ruth dahil mayroong matinding plano ang Diyos sa kanya at part si Ruth doon. At dahil dito, alam niyo po ba yung pananampalataya ni Ruth? Siya po ang patuloy nagbibigay sa kanya ng provision. An increasing provision. Hindi lamang a place for her, hindi lamang divine protection for her, hindi lamang material provision for her, pero ngayon an increasing provision. Alam niyo ba na yung favor ng Lord ay nag-i-increase? Luke chapter 2 verse 52. Si Jesus Christ ito, He grew up in God's favor and in men, and with men. Hindi lang po ang Diyos ang nagbibigay ng pabor. Pag once magbibigay ng pabor ang Diyos, ang tao din po, makakasalamuha mo, ay binibigyan ka rin ng pabor. Naalala ko po yung isang kasamahan natin dito sa World for the World Panapaan. Hindi na siya maganda mayaw doon sa ibinigay na pabor ng Diyos sa kanya. Dahil ang mga tao mismo, nagbibigay din po ng pabor sa kanya. At napakasarap pakinggan na, anong sabi nun sa Psalm 23? You prepare a table before me in the presence of my enemies, my cup overflows. Pinapakita ng Diyos kung ano yung pinaplano ng kaaway sa iyo, pabagsakin ka, pinapakita ng Diyos, pinagpapala ka. Mga kapatid, an increasing provision for Ruth naggaling sa Panginoon. Malapit na po tayong matapos. What activates favor in the life of Ruth and even in your life and in my life? Una po, a believing heart. Si Ruth po ay mayroon pong pusong nagtitiwala at may pananampalataya sa Diyos ng Israel. Ano sabi niya? I will go with you. I will live will you live. Your people will be my people. Tinanggap niya ito. Tinanggap niya, isinisiksik niya ang kanyang sarili sa mga kababayan, sa bayan ng Israel. Ano sabi pa niya? Your God will be my God. Wow, a believing heart. What activates favor in the life of Ruth and in your life? It's our trust, it's our faith. A believing heart. Isa pa po, a humble and submissive heart. Verses 10 to 13. Nung isinabi ni Boaz sa kanya yung pabor na ibigay, Ruth bowed down before him at sabi niya, sino nga ba ako na i-extend mo ng ganito, bibigyan mo ng ganitong pabor? I am a foreigner. Tinanggal, sabi ni Ruth, hindi ako karapat dapat na bigyan ng pabor. I am a foreigner. I am a widow. Sabi niya gano'n, I am a foreigner. And even maging servant mo ay hindi pa ako karapat dapat. Sabi niya, this verses 10 to 13, hindi ko na lang po basahin. Basahin niyo po, napakaganda yung ginawa ni Ruth. Nag-bow down siya kay Boaz sa sino ako na bibigyan mo ng ganitong pabor at you spoke kindly to me. At nagbibigay sa akin ng comfort ito, yung kabaitan mo, yung pabor na in-extend mo sa akin, nagbibigay ito ng comfort sa akin. Sabi ni Ruth. At sino ako? Isang foreigner. At sino ako na even yung servant, maging servant mo ay hindi karapat-dapat. Yun pong sinasabi na ang pabor ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat, ngunit in-extend ng Panginoon. And that's the grace of God in our lives. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Pero tinawag niya tayo through His Son, through the finished work of His Son, Jesus Christ. He redeemed us. Boaz is a kinsman redeemer. Jesus Christ is a redeemer. A kinsman redeemer. God redeemed us. God gave us His salvation. Favor by His grace
ibinigay na wala tayong ginawa. Dahil hindi natin kayang gawin ang pagligtas sa ating mga sarili. Diyos ang gumawa para sa atin. Wow, what a favor from the Lord. Pangatlo po, a willing heart. Willing si Ruth na gagamitin ng Panginoon ang kanyang buhay. Hindi siya naapektuhan sa pagiging negative at bitter ni Naomi. Isa lang ang nakita ni Ruth, your God will be my God. At alam ni Ruth, yung Diyos ni Naomi ay Diyos ng pabor, magbibigay pabor sa kanyang buhay. Diyos ng pag-ibig, Diyos na kumakalinga, Diyos na nagmamahal. Mga kapatid, anumang sitwasyon mo ngayon sa buhay, narinig mo ang mensahe, nag-i-extend ng pabor ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Buksan ang ating mata, buksan natin ang ating isipan. Huwag tayo makafocus sa problema, huwag tayo makafocus sa sitwasyon na hindi kaya. I-focus mo ang iyong sarili na may pananampalataya sa Diyos na buhay na pinagmumula ng pabor. Ano sabi sa Psalm 30 verse 5? His anger will last for a moment, but His favor lasts a lifetime. Lifetime ang favor ng Panginoon sa iyo at sa akin. Muli, isang mapagpalang umaga. God bless us. Salamat, Panginoon, sa salita mo ngayong umaga. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pabor na tatamasahin ng iyong mga anak araw-araw. Panginoon, patuloy naming maranasan ang pabor na ibinigay mo sa amin. Not only for our comfort, but for us to be conformed to the likeness of your Son, Jesus Christ, which is your divine call for us. Salamat, Panginoon, na ang bawat pabor ay ito'y magbibigay, Panginoon, kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. To you be all the glory. Receive the praises and the honor, the blessing in Jesus' name. Amen and amen. God bless us.